umpisahan muna natin ito nga dito, mga boss chipamo, sir. Alam niyo ho ba yung mga DDS, ang paulit-ulit na sinasabi, si Saldico, bata ni Martin Romualdez. Parang wala naman akong nakikitang pagkakaugnay. Ang mas nakikita ko na pagkakaugnay more on mga Duterte. Di ba? More on Duterte ho, mga kababayan. No? Pilit sila ng pilit na sinasabi, yang si Saldico at si Martin Romualdez ay magkakuntsaba. Pero ho, ano sinasabi mga bossing, doon sa small committee, ang sinasabi doon, 4 ang nandoon sa small committee, si Martin Romualdez na hindi uma-attend doon sa mga meeting. Tapos si Grace po, na bawal umattend daw doon sa mga meeting. Tapos yung dalawa ang nagmi-meeting. No? Si Saldico at si Chis Escudero. Sabi ko naman sa inyo mga boss chipamo, sir, kung bakit nila paulit-ulit na gustong isabit si Martin Romualdez dyan. Bakit ho? Nako, gusto nila na buwagin yung isa sa pinakamatindi na kumbaga harang, bakod ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Sabi ni Michelle Lee, masaya mga DDS dito dahil nandito sa Singapore, Sisiminet. O basahin ho natin to tungkol kay Saldico. Ayan Saldico, SunWest secure 2 billion projects from LTO. SunWest Incorporator, a construction company linked to a former Ako Bicol party list representative. O tingnan nyo, paano ngayon sasabihin ng mga DDS na itong si Ako Bicol party list, Saldico, ay bataan ni Martin Romualdez? Mismo nakasulat, halal ng bayan. Di po ba? Hindi naman po in-appoint ni Martin Romualdez itong si Saldico para maging bata-bataan niya. At hanggang ngayon mga kababayan, yung mga ibinibintang nila kay Martin Romualdez na mastermind, paulit-ulit lang po. Hanggang ngayon, wala pa din po silang naipapakitang ebidensya or na magpapatunay na si Romualdez ay kasama dyan. Tingin ko ang dahilan kung bakit patuloy ang pagyurak at pagsira kay Romualdez ay dahil po ito yung talagang depensa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Diyan sila nagagalit No? Pilit nilang pinapabagsak, pilit nilang gustong matanggal sa pagiging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi nila kaya. Ano po? Ang sa halip po, ang nangyayari mga kababayan, sila po yung mga nalalabasan ng mga ebidensya. Vice Presidente. Lalayo pa ba tayo? Sila Kokoy Bullamin at Mary Grace Piatos. Di ba madami nga nagsasabi na mas close kay dating Pangulong Duterte. Itong si Saldico. Biruin mo ba naman kay Martin Romualdez pa nagsisimula yung pinapauwi si Saldico? Kung siya ang boss niyan at kung siya ang pinuno niyan, baka ang sabihin pa ni Romualdez diyan, huwag kang uuwi, magtago ka, no? Kasi syempre kapag ka nahuli, pagka nasa Pilipinas na yan, ano gagawin? Ikakanta kung sino yung amo niya, makalagtas lang. Pero ang humihimok pa, Martin Romualdez pa mga kababayan. Di ba? Ganun lang yon. Lacanilao said, SunWest built 2 buildings worth 499 million each. One is the supposedly IT training hub and the other road safety contracts, etc., etc. Ngayon, ito pa, yung video dyan. Kanilang ginawa. Atras ko Sa 15 construction companies na binanggit ng Pangulo, pinakamalaking halaga ng mga proyekto ang nakuha ng SunWest Incorporated base sa datos mula sa Malacanang. Saka mukhang dati pa meron nilalabag na itong SunWest, mga bossing. Meron kayang na masampulan na senador? Sabi ni Danilo Mendoza, malalaman natin yan sa mga susunod na kabanata. Para yan sa 78 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Ang SunWest Incorporated dati nang naugnay sa ilang kontrobersya base sa pananaliksik ng GMA Integrated News Research. Sabi ni Ma'am Lou Holy Cross, that's why
I do not get other so-called BBM bloggers who are quick to judge MR. You know at least two of them. And hindi hindi ko alam kung kasi mga kababayan, tayo naman lalo na panahon ngayon 2025. Simplihan lang ho ang simplihan lang ho ang buhay eh. No, pag pinagbintangan mo, labasan mo ng ebidensya. Pagka nagsalita ka, kagaya ng mga ginagawa natin, pag nagsalita ka at idinawit mo yung tao na yan, sinabi mo na gumagawa ng kalokohan yan, dapat nakaakibat ito, ebidensya. 'Di ba? Para susuporta doon sa sinasabi mo, para mas matibay. Kay Martin Romualdez hanggang ngayon po, hearsay. Biruin nyo si Chis Escudero, yung talumpati niya, mga 20 minuto yun. Sa 20 minuto, sinasabi ni Chis Escudero na ang mastermind nito walang iba kundi si Martin Romualdez. Pero doon po ba sa 20 minuto, mga kababayan, may naipakita, may ipinakita, or may isiwalat ba si Chis Escudero na dahilan o na pruweba kung bakit niya sinasabi na si Martin Romualdez ang mastermind? Meron po ba? Wala. Hindi po ba? Kapag sa korte mga kababayan, hindi ho tatayo o hindi po papansinin ng korte yung sinasabi mong, ganito, sabi daw ng ganito, sabi ko ng ganito, nang wala kang pinapakitang ebidensya. Hindi tatayo yan, hindi uusad yan. Di ba Sir Almond Lee at Dot Pintura? Evidence ang importante, hindi ang puro satsat, sabi ni Ma'am Pai Chan. Ganun kasimple lang ho yun. Miski tanungin mo nga yung mga DDS bakit ba kayo nagagalit kay Martin Romualdez? Ano yung ebidensya nyo na ipapakita para para masabi nyo talagang ang mastermind niyan, ang kaguluhan ay si Martin Romualdez? Wala akong papakita yan. Wala ang sasabihin sa iyo, nako hindi ka lang ayaw mo lang mag-research. Papaikutin ka sa mga ganong mga istoryahe, mga bossing, ng mga DDS. Nako, ganito kasi ganyan eh. Kailangan latagan ng ebidensya. Ganong kabilis lang yun. At yung sinasabi nila, bata ni Martin Romualdez, si Saldico, halal ng bayan yan eh. Halal ng bayan yan. Ako Bicol party list. Di ba? Kapag ka mga party list mga bossing, chipamo sir, pang isang buong bansa ho yan. Hindi yung kagaya ng ibang mga congressman na distrito ho. Mga bossing. Sabi ni Mario Prades, tama, kagaya ng ginagawa ni Sen Trillanes, boss. Kaya nanginginig si Bongo. Correct.